Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel, and for today's video, share ko po sa inyo yung gagawin kong pagpapalit ng swing arm bearing dito sa aking Easy Ride 150P. Yung mga nakarang araw po kasi, may mga naririnig akong lagutok dito sa kanyang likod. Actually, nag-alala po ako noon dahil ang unang hinala ko ay dun sa kanyang gearbox or dun sa nilalagyan ng gear oil. So, ang ginawa ko, kumuha po ako ng sample dun sa oil at nilagay ko sa paper towel. Dahil naghahanap ako ng mga rebaba or yung mga metal parts. Pero fortunately, malinis po yung oil niya. So, ibig sabihin, yung mga gears neto ay okay pa. Tapos, chinek ko rin po yung engine oil. Tama rin naman po, hindi mababa yung kanyang level. So, dinride ko po ng mga ilang kilometers at pinakikinggan kong maigi, naobserbahan ko kung saan ba talaga siya nanggagaling. Actually, dito siya sa gulong nanggagaling yung ingay. So, nangyayari yan pagka bigla ako nag-accelerate o kaya pagka nalulubak ako. So, after nun, pinag-iisipan ko, pinag-aaralan ko kung ano yung possible na sira. And then, naisip ko na meron nga palang bearing yung ating swing arm. So, actually kahapon, binaklas ko po yan at doon nga po, nakita ko na sira na talaga yung bearing niya kasi maganit na, mahirap nang ikutin at marami na siyang sayad. Binalik ko lang po saglit at bumili po ako ng bagong bearing dahil gusto ko po sanang i-share sa inyo, pakita sa inyo kung paano pinapalitan yung mga bearing sa swing arm. At yung procedure na gagawin ko po rito, kahit po hindi motor star yung motor nyo, is almost the same po yung procedure. At ganun din po yung nabili ko pong bearing, ang number niya ay 6203. Tapos bumili na rin po ako ng branded. So yan po yung binili ko, Koyo brand, para mas matibay at mas matagal tayong magpapalit. So wag na po natin patagalin. Samahan niyo po ako at gawin po natin to. First step, tatanggalin ko muna tong tambucho natin. So kung may mga accessories kayo, katulad ko may mga accessories ako rito, tanggalin nyo muna yon. Basta kung ano yung mga dapat alisin, bago nyo tanggalin tong tambucho, ay alisin nyo na muna. Itong last bolt, luluwagan ko lang pero hindi ko talaga tatanggalin dahil may dalawang bolt pa na humahawak dito. So, niluwagan ko lang. Next, kung may mga iba pa kayong accessories, katulad dito sa akin, meron akong tire hugger. So, tatanggalin ko muna yan. And then, luluwagan ko rin tong bolt para dito sa kanyang shock. Aangat ko lang yan and isasabit ko para hindi siya istorbo mamaya. At itong mudguard, aalisin ko rin yan. So, kung sa mga motor nyo, may mga accessories kayo na sa tingin nyo magiging sagabal, mas magandang alisin nyo rin muna yon. Next naman, tanggalin na natin itong kanyang swing arm. Para dito sa nut naman, gamit ako ng 24 na socket. Nung tinanggal ko to kahapon, medyo nahirapan din ako. Kaya gumamit ako ng puller para ko siya matanggal. So ganito yung puller na ginamit ko. Kinapit ko lang yan dito sa mga gilid. Tapos ginamitan ko ng impact. So ngayon, hindi ko na gagawin yun kasi ano na to, kahit kamayin ko to.
Baluwag na siya dahil natanggal ko na nga yan kahapon. Ayan, no? Tanggal na siya. So ito yung naging problema ko, yung bearing na ito. Ayan, no? Marami na siyang sayad, maingay na. Tapos hindi na basta umiikot, kumakalso na siya. Tanggalin ko na yung bearing na ito. Hindi siya matanggal. Hindi ko alam, baka may clip dito yon. Ang dami ng palo pero hindi siya kumikilos eh. Tanggalin ko muna tong oil seal. Yun. Tama nga. Yun ang hinala ko. Meron nga siyang C-clip. Kaya kahit anong palo ko, hindi matanggal. Ito naman yung oil seal. Mukhang okay pa naman. Marireuse ko pa to. Magagamit ko pa. Ito yung kanyang C-clip. Ngayon, madali ko nang mapupukpok. Ito, natanggal ko na. So again, ito yung kanyang number, 6203. Ito naman yung ipapalit ko, 6203 na Koyo brand. Ayan. Kung check natin, sakto lang siya. Ngayon yung iba, ang ginagawa, tinatanggal itong plastic cover, tapos nire-repack nila ng grease. Tignan ko lang kung kaya kong gawin yon. May grease naman siya sa loob, pero kaya ko pang dagdagan yan. Ito lang yung available ko na grease kasi, yung high temp. Ito kasi puti. Hindi ko alam kung okay lang na i-mix yung dalawa na yan eh. Kaya lang sa ngayon, ito lang kasi yung available ko. So pagtiyagaan ko na tong blue. Balik ko lang uli yung cover. Tapos yung kabila naman. Okay na to, na-repack ko na. Papasok ko na dito sa kanyang housing. Manap lang ako ng socket para pagka pinatong ko dyan, ang tatamaan yung bakal ng bearing na ito, hindi dito sa plastic or sa kanyang cover. So pagka pinupukpok nyo, malalaman nyo na sagad na siya kasi nag-iiba yung tunog. Parang tumitining siya. Alam nyo na yung bearing sagad na dun sa ilalim. Checking ko rin yung kakabitan na ating C-clip. Dapat makakapasok siya ng maayos. Pwede na to. So balik ko na tong C-clip niya.
Okay na to. Tapos ko na pong palitan ng bearing yung ating swing arm. At sa pagbabalik naman po, gawin nyo lang po yung reverse kung paano natin siya tinanggal. So sana po may natutunan po uli kayo dito sa video natin ngayon. Lalong-lalo na yung mga first timer or yung ngayon palang natututong mag-DIY sa kanilang mga motorsiklo. So sana po nagustuhan nyo po yung video natin ngayon, and please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat, and I will see you again on my next video. God bless.